Chinese authorities say they're investigating a viral pneumonia outbreak, and there's speculation that it could be linked to a SARS virus that killed hundreds of people in 2003. A mysterious pneumonia has gripped China, with scores hospitalized by the illness. Novel coronavirus, SARS-CoV-2, ang sakit na mabilis kumalat sa Hubei, China. Kalaunang tinawag na COVID-19. Patuloy itong lumaganap sa Hubei at Wuhan, China. Kumitil ng mas marami pang buhay at parang apoy na kumalat sa buong mundo. Dahil sa sakit na ito, napilitan tayong mag-lockdown upang mapigilan ang paglaganap nito. Ngunit sa kabila ng lahat, ay patuloy pa rin itong lumaganap. Mula sa isang kumpirmadong kaso, ito ay dumami ng dumami. Naging paralisado ang iba't ibang industriya. Maging hadlang kaya ang sakit na ito sa pagkatuto ng kabataang Pilipino? Maging hadlang kaya ang sakit na ito sa pagkatuto ng kabataang Pilipino? Last week, sinabi ko na ang aming napili na date dahil nagkonsultasyon naman kami, over 700,000 ka respondents, tapos ang mga partners, lahat malawakang konsultasyon. Ang preference nila ay August. Tama-tama naman ito dahil sang-ayon ito sa ating batas. Ang napili nating school opening date ay August 24. Karapatan ko ang magkaroon ng magandang at mahusay. Ang kagawaran ng edukasyon kasama ang paaralang elementarya ng sunilang ay di mahahadlangan ng sakit na ito sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Ay di mahahadlangan ng sakit na ito sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Bilang tugon sa hamon ng new normal, narito ang makabagong paraan ng pagbabahagi ng kaalaman. Sa pamamagitan ng home visitation at pagsagot sa LESF ay natukoy namin ang modality na nais ng bawat magulang. Dating estudyante nandito sa paaralan natin ay papasok pa kasi nga may mga magulang na may agam-agam na baka hindi pa Bukod rito, sila rin ay aming kinontak through text, call at messenger para alamin kung nakapagpatala na ang kanilang mga anak. Makabago man ang paraan upang magkamustahan, isa pa rin ang aming layunin. Yan ang siguraduhin dekalidad ng ating edukasyong maibabahagi sa kabila na kinakaharap nating pandemic. Gamit ang talento at kakayahan ng bawat isa, ay magagawa nating labanan ang hamon ng COVID-19. Basta may pagkakaisa at sama-sama, paaralan ay uunlad at sasagana. Kaisa ang aming mga magulang ay siguradong magiging matagumpay tayo sa makabagong paraan ng pagkatuto. Hello kids! Ako si Teacher Only. Sa ngayon, hindi muna kayo papasok sa school, pero mag-aaral kayo. At ang magtuturo sa inyo ay si Mami, o kaya si Tita, o kaya si Lola, o kung sino man ang pwedeng makatulong sa inyo sa inyong pag-aaral.
pinagsamang pagpupursige ng mga magulang at guro ay siguradong may magandang dulot sa ating mga mag-aaral. Ang ilan sa kanila ay natutong makipagpalataan. Ang ilan naman ay mahusay na sa pagpapakilala ng kanilang sarili. Kulay red na patsulok. Samantalang ang iba ay alam na ang hugis at kulay. Kulay green na star. Kulay green na heart. Kulay yellow na star. Kulay yellow na flower. Goldilocks Mahusay and na the rin Three silang makinig Bears. sa mga kwento. Mama niya. Tapos? Noong unang panahon ay may isang pamilya ng mga oso. Mahirap at nakalilito man ang makabagong paraan ng pagkatuto, magiging madali at masaya ito kung tayo'y magkakaisa at iisipin nating magagawa natin ito. Sa tulong at gabay ng ating punong guro, Joselito V. Morales, kasama ang mga guro ng Sumilang Elementary School. Hindi hadlang ang pandemyang ito upang matigil ang pagkatuto at pagtuklas ng kaalaman ng ating mga mag-aaral. Ang Department of Education, katuwang ang Silangang Purok ng Calawag, gayon din ang Sumilang Elementary School ay nangangako ng dekalidad na edukasyon sa kabila ng kinahaharap na problema ng ating bansa. Para na, kumilos na, sama-sama natin tuparin ang pangarap ng bawat batang Pilipino. Sama-sama sa pagsulong ng Edo Kalidad.